Nagsimula na ang ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dito patuloy na sinisiyasat ang Article 4 ukol sa grave threats and inciting to sedition. Bago nagsimula ang paglilitis, may naunang pahayag ang prosecution panel ukol sa mga hakbang. Sinabi ng mga tagapagsalita ng House Prosecution Panel na hindi sila nababahala sakaling personal na dumalo si Vice President Sara Duterte sa mga susunod na pagdinig ng impeachment court. She's finally heeding the call of the people, asking her to show respect to the constitutional process and to the impeachment court by facing these charges in person and letting the people hear how she will answer these serious allegations. Ayon kay Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adjong at legal spokesperson Benjamin Tolosa Jr., mananatili ang kanilang strategiya at naniniwala silang magiging paggalang ito sa prosesong konstitusyonal kung saan haharap ang vice-presidente sa korte. Nobody is being tried to be scared of kasi ang pinag-uusapan po nito paano ilatag ang proseso, paano ilatag ang kaso, paano sagutin ang kaso. Siya naman po yung nagsasalita from the very start na ready na po sila sumagot ng kaso. So we take that as a sign that she will take her case, her trial seriously by attending in the coming days sana. Sa kabila nito, nagsagawa rin ng press briefing ang defense team ni BP Sara sa pamumuno ng kanilang tagapagsalita na si Attorney Michael Powa bago ang muling pagpapatuloy ng nasabing paglilitis. First and foremost, yes, we're expecting that they will be presenting Agent Jeremy Lotok, because as disclosed to us last week, and we thank the prosecution for disclosing the witnesses as agreed. Si Jeremy Lotok will be testifying today. So we're just waiting syempre kung ano yung lalabas sa kanyang direct examination. Sa ika-4 na araw ng trial, iniharap ng prosecution si NBI Regional Director Jeremy Lotok bilang ikalawang testigo upang ilahad ang mga resulta ng investigasyon ng NBI sa umano'y mga pagbabanta ni BP Sara laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Ayon sa prosecution, naglaman ng mga bagong ebidensya at bagong pahayag ng mga testigo ang mga susunod na pagdinig upang lalo pang pagtibayin ang kanilang kaso. Binanggit din ni private prosecutor na si Attorney Lorna Capunan ang mga naging kaso noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan inaresto ang ilang individual dahil sa umano'y mga pagbabanta sa social media bilang halimbawa na seryosong tinutugunan ng mga otoridad ang mga ganitong pahayag. Anya, kung ang mga ordinaryong mamamayan ay naiimbestigahan dahil sa umano'y mga pagbabanta, dapat lalo na ring umanong pairalin ang parehong pamantayan sa mga mataas na opisyal ng pamahalaan. Samantala, ang Article 4 na tumatalakay sa umano'y grave threats ay inaasahan didinggin sa loob ng 11 araw bilang bahagi ng kabuoang 72 araw na itinakda ng Senate Impeachment Court para sa paglilitis. Magpapatuloy ang paglilitis sa mga susunod na araw kung saan inaasahang ilalatag pa ng mga magkabilang panig ang kanilang mga testigo at karagdagang ebidensya bago tumungo sa mga susunod na yugto ng impeachment trial. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.